Hay, lumalala na talaga ang pag-iisip ni Madam Ann ko. Lumalala na ang pagkapilingera. Pinagawaan ba naman ako ng uniform at pantabon sa ulo at pang Girl Scout yan para daw lagi akong handa sa lahat ng mga inuutos niya. Yang palda, pinatahi niya ang laki-laki para kahit daw lumaki ako ay kasya pa rin at makatipid pa siya sa pagpapagawa nitong uniform ko. At yung blouse ko, binigay niya yan. Mamahalin daw yan, galing pa ng Europe. Ingatan ko daw dahil babayaran ko daw yan ng mahal kung masira ko or mamantsahan. At ito nga mga ka-antrep, simulan ko na ang pagluluto. Hindi ko na naman alam kung paano yung sinasabi niya. Basta't creamy daw, creamy oyster. Ewan ko, sana maswertehan na tumama ito. At kung hindi, baka matanggal agad ako sa trabaho. At kung magkaganon, baka itong uniform ang magiging mala sa akin. Dahil nga syempre, unang beses kong gagamitin. Tapos pumalpak pa sa trabahong pinagagawa niya. Sakla! Gumamit na nga ako nitong blower mga ka-antrep dahil gikapoy na ako ng tie hope. At sakto or malas naman na nag-brown out, pero kailangan kong ituloy ito dahil gusto ni Madam Ann ko nga pilingon kumain ng oyster. Kailan pa naging oyster ang taho? Dahil nga mga ka-antrip, feeling ba wala namang ikasarang. Ayan, imbis na butter mga ka-antrip, star margarine na lang ang gamitin mga ka-antrip kay wala mang butter. So gusto niya maging social, napaka-feelingon, wala namang datong. Ako ngayon ang naghihirap at nagsasakripisyo sa pagluluto ko. Okay na nga mga ka-antrip itong margarine, kaya isinunod ko na ang sibuyas at halo-halo lang konti dahil tunaw na rin ang ating margarine at isinunod ko na rin itong bawang. Hintayin lang natin, haluin ng konti. Ang bango-bango mga ka-antrip. Kung bango lang pag-uusapan, okay na ito. Papasa na ito sigurado. Pero sa lasa man magkakatalo mga ka-antrip. Alam mo naman yun si Madam Ann, pilingera masyado. Kala mo kung sino. Ewan ko kung makapasa sa kanya itong niluluto ko. Patsambahan lang talaga ito mga ka-antrip dahil first time ko nga lang gumawa nito. At dahil okay na mga ka-antrip, naglagay na ako dito ng mga pampalasa. Naglagay na ako ng syempre magic pampalasa, paminta at itong oyster sauce nga. So oyster lang talaga na sauce ang magiging oyster dito mga ka-antrip, pero tahong yung mga niluluto ko mga ka-antrip. Ano bang English ng tahong? O diba, siya yung social, siya yung feelingon, siya yung feelingera, pero hindi niya alam kung ano English ng tahong. Hay nako. At sa sobrang nervyos ko mga ka-antrip dahil first time kong itong lulutuin para kay Madam at pinag-uniform pa ako. Ayan, nakalimutan ko ng gadgarin yung ating cheese. Nilagay ko pa naman ng buo. Ayan, ang hirap tuloy matunaw. Diyos ko, tabang, parang nasusunog na ang aking oyster. At dahil nga nagmamadali na ako mga ka-antrep, baka nagugutom na si Madam Ann nga feelingon, kaya mainit na tubig na talaga ang isinabaw ko dito para diretso kulo na. Mga ka-antrep, nakalimutan kong sabihin sa inyo na tinanggalan ko na po ng shells yan ha. Pinakuluan na yan kay Nina kasi ayaw nga ni Madam Ann na mag-remove pa daw siya ng laman ng oyster sa shells. Pastilan kayo ni si Madam Ann. Oy, syempre, bago natin iserve kay Madam Ann nga feelingon, ay titikman muna natin mga ka-antrep kung ano ba ang lasa nito. First time kong magluto nito. Sana naman ay hindi maging malas itong uniform ko. Perfect na nga mga ka-antrep para sa akin. Ewan ko na lang kung makakapasa pa ito doon sa feelingon kong amo. Si Madam Ann ang makakapag-desisyon kung talagang magugustuhan niya ito. Pero para sa akin, napakasarap. Napaka-creamy. At para sa akin ay talagang uulit-ulitin kong luto nito. Napakalinamnam dahil nga sa cheese. Kahit na medyo hindi nagadgad yung cheese, pero natunaw naman siya mga ka-antrep. Pwede nyo rin itong subukan. Sigurado masisira ang diet nyo. At ito ay isi-serve ko na kay Madam Ann. Sana talaga yung magustuhan niya dahil alam nyo naman yun, masyadong filingera. Salamat sa pagsama mga ka-antrep sa aking pagluluto nito first time at sana ay magbigay ng swerte itong bagong uniform ko. Pa-comment naman kung nagustuhan nyo or kung bagay ba sa akin. Paki-follow, like and share na rin. Salamat. Bye-bye!